この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Yo, what's up mga pumpkins? Oy! What's up? What's up, what's up? Kumusta mga pumpkins? 1 month later. Higit nga eh, di ba? Kasi before, after pala tayo ng New Year na huling nag-shoot. Before New Year tayo nag-shoot. Before New Year, para sa New Year episode. Oo. So ngayon, we hit the ground running 2024 tol. Oo. Sa sobrang hit the ground running natin, ang sakit. Nakakaladkad eh. May sugat nga yung likod ko eh. Kaya nga eh. Pero yung nga eh. Di ba summer? Una-una, ang haba ng January. Pangalawa, kainit na ngayon na ba? Oo nga eh, no? Hindi, ngayon nga lang ulit tayo nakaramdam ng init kasi El Nino na eh. ilang araw pare, di ba? Straight. Actually, weeks na ang lamig. Sarap nga totoo sa naman. patulog. Sabi nila Pero ngayon parang talaga walang kaulap-ulap ngayong araw. in preparation daw yan kasi super El Nino daw tayo this year. Wow. Next year. Next year pa ba? Di pa Basta ngayon yung simula basically. Okay, Next year, hanggang next full year, blown na yan. Hindi Wow. hindi tayo El Nino base model tol. El Nino type R. Type Rumaragas ang El Nino. Naalala ko yung sinabi ni Tito Edong dyan nung bumiyahe tayo doon sa mga Type R na motor na yan. Naalala niyo sa kotse. Di ba? Merong may favorite niyan eh. Oo. Fashion sense yan eh. Oo. Nakasama nung bundle na yun eh, di ba? Type R. Ano ba yan? Type R Honda? Oo. Okay. Variant. Katapat niya Nissan Nismo. Oh, okay. Hindi na daw racer tawag doon tol. Racist na. Hashtag racist. Baka magsimula lahat ulit, pengin turon. Ito. Gusto ko turon. Di yan ba? Turon nga pala talaga yun. Di mo turon nanak yun. talaga. Sa muna. Tingnan mo namin Tito Check dito. Okay. Yan, salamat. Tingnan nga tayo dito. Okay. Diba? Tunog. Maalat. Yung Hindi, sa ito. ano natin, yung simula ng 2024 natin, medyo chaotic tol eh. Kaya pasensya na mga pumpkins kasi alam mo yun, yung kanya-kanya kaming pag-aayos ng sariling buhay. Kaya hindi kami nakakapag-record weekly. Pero ito, balik na ulit kami, regular programming. And we hope to be with you as often as we can. Kasi ganun talaga kapag adults busy, di ba? Tapos may hinabol din kami na mamaya kaya i-share namin sa inyo yung naging outing namin magtatropa nitong mid-January. Pero dapat ang intention nun dapat year-end celebration. Pero Year-end celebration, diba? Pero naging mid-January siya. Kasi ganun talaga, we're adults and pinaprioritize natin yung mga families natin, di ba? Kasi medyo mahirap na rin magtipon-tipon kapag yung adults na kayo lahat sa family, tapos baka may mga kanya-kanya na ring pamilya, di ba? And yun. Tapos ito 2024 January, super chaotic ng mundo. Yung sa Earth alangan talaga ngayon mag-enjoy tol eh. Pero na nga lang doon sa mga nag-helicopter papunta sa Coldplay concert tol. Buti sila masaya. Masaya, happy sila, happy. Tapos Coldplay, chinaga yung traffic, no? Tisk. Oo. Dapat dapat sinakay din nila sa chopper yung Coldplay tol. Parang yung ginawa dati, no? May ganun din eh. The version dati nun eh. European band din. Oo. Beatles ba yan, tol? Beatles yan. Pero yung Beatles tol napapanood ko yung sa Beatles eh kapag meron silang mga interview sa England, sa US, yun sa mga talk shows ganyan. May sinishare sila about this guy na pilit daw sumasama dun sa mga parties nila sa hotel. Parang napanood ko din. Oo, bringing kilos of confectioner sugar. Yung pinong-pinong sugar. Oo. Kilo daw yung dala nung tong bata na to. Tapos yun nga, gusto daw talagang sa kanila, makipag-party, makipag-socialize. Hayaan na natin yun doon sa mga historians na nagsasabi naman na with backing. Kasi tayo, chismis lang yung narinig natin. Chismis lang yung naririnig natin. Chismis lang tayo. Chismis lang. Pero sabi nga ni Gurong Lord, ang chismis dati, nagiging kasaysayan yan. Oo, ang chismis noon, history ngayon. Oo. Ano yan? History. A lie told 1,000 times becomes the truth. Oo. Oo nga, no? Pag paulit-ulit nga, no? Nagiging totoo siya, no? Kapag yung parang sobrang outrageous nung katotohanan, parang kasinungalingan eh. Meron niya. Naman, baliktad. Parang medyo connected din siya sa Mandela Effect kung maaalala nyo, di ba? Yan, Kasi, di ba, ang Mandela Effect, siya eh, yan yung maraming magsasabi,
na tao na nangyari yung ganito o meron nakita silang ganyan. Pero Hindi in naman reality, talaga. hindi naman talaga nangyari. So, medyo may ganung feels. Yung sinabi ni Tito Rapi tsaka yung sinabi mo kanina, Tito Check. Consistency. Siguro yun yung nangyayari pagka consistent masyado yung isang bagay kahit di siya totoo. Pag masyado siyang consistent, nagiging totoo siya. I mean, katulad nung kunwari na di ba? Yung Mandela effect ba yung tawag doon na ang iniisip ng mga tao yung the monopoly guy. Yung monocle. Meron siyang monocle. Pero wala Mandela talaga siyang monocle. Wala talaga. Diba? Kahit yung mga recent na release ng... Mandela effect yun. Hasbro ba nagre-release ng Monopoly? Baka. Oo. So, kahit yung recent kasi naglalaro kami ng mga estudyante ko noon Wala Wala talagang monocle Sabi ko sa kanila, alam nyo ba, nung bata kami, akala namin may monocle yan si Mr. Monopoly. Actually, may mga compilations nun sa TikTok yata o sa YouTube Shorts. Parang na, yung mga commonly na parang warp perspective ng mga tao. Yung mga, alam ng mga tao na, hindi, may monocle yan. Tapos, makikipag-away pa talaga sila. Tapos yung katotohanan, wala pala talaga. Diba? Tapos, ano yung totoo? Fruit Loops na lahat sila O? O yung Fruit Loops na normal yung fruit? And ang totoo is FROO. Diba? Talaga? Hindi ko na alam Parang sa grocery, alam ko, fruit as in prutas Hindi, FROOT. Talaga, ganun? Hindi FRUIT? Ang alam ko. Okay, tinan natin. Nakita ko yun doon sa compilation Diba? Ang weird, FROOT, diba? Mandela nga, Akala ko UI. Diba? Akala ka rin UI. So sinadya nga. So, alam niyo yun, itong panahon na to, di ba, madali na siya sanang madetect kasi may internet na. Siyempre, nung time na wala pa masyadong gumagamit ng internet, hindi pa siya masyadong popular, 1980s, 1990s, yung Mandela effect parang medyo common occurrence siya Pero ngayon, dapat supposedly nabawasan yung effect, yung niya, kumbaga yung Mandela effect, pero parang hindi naman, Kaya yung gusto kong parang conspiracy theory nga Kaya nagkakaroon ng ganun kasi tumatulbog yung utak mo sa panaginip sa ibang parang reflective earth, parang reflection ng earth. Oh wow. So nilang pinagkaiba. Yung brainwaves mo umaabot sa quantum realm, parang gano'n. Parang nakapagpalit ka sa sarili mo. Nagpapalit ka ng pwesto for one day or something, Actually, fascinating nga naman kasi talagang human brain. Kasi nakita mo na ba kung paano mag-connect ang mga neurons? May mga spaces yan. So may dalawang rod. Pero hindi sila magkadikit imagine ka ng dalawang map, floor map. Ganon kasi yung itsura, parang may buhok sa dulo, yung neurons. Tapos parang nagsasearch sila sa isa't isa. Tapos pag nagtama yung isa sa mga hairs, magko-connect silang ganun, may bago ka na ng neural connection. So, para siyang high-speed fiber data internet line na biological, tol. Diba? Napaka-fascinating nun. Shit, itong parang seemingly na minuscule na bagay na to, kayang mag-handle ng ganong kalaking volume of information. Fascinating talaga yung mga ganyan. Kasi, kuwari, isipin mo, siguro may mga parallel earths, mga ganon, diba? Alternate realities. Katulad nito, yung sa Amerika, sa Florida ba yun, doon sa mall, parang nagkaroon ng stampede, nagkaroon ng chaos doon sa tapos ang daming police pa na dinispatch ganyan. Tapos kino-cover up daw ng media. Tapos parang may mga shadow daw kasi na shadow na gumagapang doon sa videos. Doon sa videos, parang may mga shadows na gumagapang. Yun daw yung pinagtatakbuhan ng mga tao. Yun yung kiniklaim ng ibang mga witnesses kuno sa TikTok tsaka sa FB Reels na yun daw yung nakita nila na tinatakbuhan ng mga tao. Panahon na ng internet ito, Panahon na ng internet ito, I mean, kasi nakuha din daw doon sa camera. Kasi may yung isang parang helicopter video. May parang blob ng shadow na hindi siya ganun ka-clear, ha? Parang alam mo, no-obscure lang niya ng konti yung gagalawan niya over. Parang nagka-cast lang siya ng light shadow doon sa mga nadadaanan niya. Tapos yun daw yung parang pinagbabaril daw ng mga pulis yun, ganun. Okay. Tapos may mga ibang armed na citizen na nandun din daw dun sa mall na dinedefend yung sarili nila. Binabaril daw nila yung mga yun. Wala daw nangyayari. Siyempre, kasi anino yun Ayon sa kanila. Ano daw ba tong mga interdimensional shit daw ba to? Mga extraterrestrials din daw ba to? Nakakita mo ba yun, Tito Rapi, sa news?
Florida something mall yun eh. Pero kung halimbawa, Sunset Mall ba? Parang ganun. ganito kasi yan, sa mathematics, meron yan eh. Pagka hindi pareho yung dimension nung isang creature or being or object, hindi sila sumusunod doon sa parehong rules na meron tayo. For Kung example, hindi sila parehas. kagaya nakikita natin yung mga 2D objects. Kasi 3-dimensional Kasi tayo. 3D tayo, yes. Pero yung mga 2-dimensional, mag-isip kayo ng creature na 2-dimensional, hindi nila tayo makikita. Kasi wala tayo doon sa plane nila. Lalo na pag wala tayo sa plane. So, ganun din na nangyayari kung halimbawa, Unless na kapag kukuha ka ng, let's say, sabihin na isang 2-dimensional object na, kuwari papel, tapos gaganon mo yun sa sarili mo. Kanila. Pero, dun lang doon sa plane na yun. Oo, pag wala sa ka na plane sa plane nila. na yun, Yes. So, same with 4th-dimensional or multidimensional. Sa 4th-dimensional lang, ang hirap intindihin ng Tesseract eh. Ang hirap niyang i-drawing. Diba? Tesseract. Makakapag-drawing kayo ng cube sa papel. Tapos ma-figure out nyo yung may depth siya, merong siyang width, saka may length. Pero yung Tesseract, ang hirap niyang i-imagine. Kailangan may anino ka, tapos may Tesseract na umiikot yan para makikita mo. Pumpkins, yung Tesseract na sinasabi ni Tito Pau is the mathematical Tesseract. Para siyang for cube, the 4D cube. 4D cube. 4D version. Actually, na-tackle din yung topic na yan doon sa isang... Well, ito na naman, si Tito Check, nag-explore doon sa weird part ng YouTube. Angelology. Parang recently lang nanood din ako ng to. Bakit ang pagtingin ni Ezekiel doon sa, ano bang angels to? Yung gulong, yung intersecting wheels with eyes. Ano nga yun? Throne ba yun? Hindi siya virtues. Basta parang ganon. Thrones nga. Thrones. Baka thrones. Yung thrones yung pagkaka-describe sa kanila do sa Book of Ezekiel na yun. Na, dun daw... Book of Ezekiel o Book of Enoch? Hindi, Ezekiel. Yung okay. yung sighting niya. As in the prophet, Prophet Ezekiel. Talagang siya daw yung nagsulat nito or yung kung sinong scribe. Basta. Dinidescribe daw ni Ezekiel yung parang intersecting na wheels. So, ang sabi naman nung documentaries na to, baka multidimensional sang angels kasi hindi natin siya ma-perceive correctly. Kasi parang nagmo-morph siya right in front of our eyes. Hindi natin siya talagang ma-perceive kung ano talaga siya kasi nakikita lang daw natin gulong, wheels within wheels intersecting other wheels, then tad siya ng ice. Yun lang daw yung nakikita ni Ezekiel. Tapos, hindi daw niya mawari kung paano ang ginagawa ng mga angels nagtatakip sila ng sarili nila. Yung, nasa ulo. Halo? Hindi. Yung nasa ulo daw ni God. Yung mga the bright ones. Seraphs. Seraphs nga. Nagtatakip daw sila ng katawan nila, ng wings nila para hindi daw masunog yung mga humans na tumitingin sa kanila kasi hindi daw perceivable to us yung fourth dimension and otherwise fifth, multidimension. Sixth. Maring hindi fourth dimension pero maraming ang nagki-claim na multidimensional yung mga biblical creatures. Pinapakinggan ko to habang naglilinis ako doon sa tindahan ko na parang siguro kapag pinakita nila sarili nila sa mga tao, mauulol yung mga tao, di ba? Maraming kwento na ganoon eh. Kaya nga, di ba, pagka merong dumarating na anghel sa Bible, sasabihin nila, do not be afraid. Huwag ka matakot. Fear not. Kasi do not be afraid. Ang weird nga siguro nung itsura, hindi natin kasi, maaring hindi talaga weird, pero hindi natin ma-perceive. Kasi makikita lang natin sila pag nag-cross sila ng plane natin. Pag nag-cross sila ng space natin, kasi 3-dimensional nga pala tayo. So, pag nag-cross sila ng space natin, doon lang natin sila makikita. Pag dumaanan, at isang parte lang nila. Kasi, 'di ba, ang 3-dimensional 3 dimensions, ang 4 dimensions multi-dimensions. So, ibig sabihin at a time, pag dumaan sila sa space natin, 3 dimensions lang nila yung nakikita natin. Length, width and height lang. Kaya mahirap sila talagang i-perceive ng buuan. 'Di ba? Parang ang sinasabi daw na ang fourth dimension would be time na eh. Hindi ko sigurado yan. Sa ibang parang yung sa yung kay Nolan, Christopher Nolan? Interstellar. Interstellar. Yung sa dulo nun, basically, time nga daw isa, para perceive yung time parang 3D space. In a 3D space, parang ganun.
Yung parang chaotic na image na yun, yung pinakita doon sa movie Kung niya. sa dulo. Kung sa pwede mo pumasok sa isang moment in time, parang place nga na, parang door lang. Kaya ako naniniwala ako, nakakita na tayo ng aliens kasi 'di ba parang yung mga conspiracy theories na isasabi na okay, may mga aliens. Ako naniniwala ako ron. It's just that hindi natin sila ma-perceive ng maayos. Kaya akala natin walang nanonood sa atin, hindi tayo nakakakita. Pero ang totoo lang, di lang natin sila nakikita dahil mas mataas na dimension being sila. Oo, yun nga. At yung ibang mga aliens, di rin nila nakikita yung iba pang aliens kasi ibang dimensions din naman yung mga ibang aliens pa. Kaya alam nyo yun, i-quote ko lang alam ko si Neil deGrasse Tyson na nagsabi nito, si Dr. Neil deGrasse Tyson. Although hindi niya hindi niya tinatanggi na posibleng tayo lang yung life sa universe, pero napaka-imposible, napakababa ng statistics. Tayo lang sa laki-laki ng universe na to. Ilang trillion light years across yung kasi meron tayong known universe, nasa 25 million lang yata na light years across pero yung totoong Yung visible. universe daw, yung visible yun, pero nasa trillion light years yung Tama. yung totoong universe so napakababa ng chance na tayo lang talaga yung may buhay. Tapos meron pa akong nakita na news ngayong Ito lang recently yung January. Ano ba to? parang napanood ko rin yan. Sige. Ikaw mag... natatawa kasi ako Ito ba yung yung muntik na tayo magunaw last year? Kasi meron daw Yung solar flare? hindi, meron daw asteroid na sobrang lapit tumama sa Earth. Parang ngayon yata yun Ngayon ba yun? This year yun? Ang alam ko parang ngayon yun 2 days ago, nung pumaslang siya, tsaka lang natin natuklasan Ang laki niya Oo. Magkakos siya ng ilang megaton ng TNT explosion. Parang 10 times nung Hiroshima bombing. Oo, nagmintis daw siya sa Earth nitong recently lang ngayong January. Ang nakakatuwa, ang nakakaloko nun, hindi natin siya na-detect until lumampas siya sa atin 2 days after. So, pwede di ba, nagunaw tayo, naisip nyo yung possibility na pwede nagunaw tayo nang wala tayong kaalam-alam. Ito ba yung sinabi ni Neil deGrasse Tyson na parang traveling at 10th? Hindi ko sigurado 1/10 of the speed of light yung object na to. Narinig ko to doon sa isang YouTube search na kalimutan ko. Mabilis pa rin, diba? Mabilis talaga, oo. Mach ilan yun, tol? Ilang speeds of sounds yung ano yun? So, alam niyo yun nga yung parang minsan, syempre magandang isipin na gawin mo yung lahat na magagawa mo hanggat meron kang oras. Kasi pagka andyan na yan, hindi mo nga malalaman kung kailan darating. Basta kagaya nun, di ba? Diba, biruin mo, tol, yung nangyari na yun, gaano kababa yung chances na tamaan tayo ng bato? Oo naman. Ang baba talaga. Di ba? Oo. Gaano kababa yung chances na manalo sa loto ang AI? Boom! Next topic. Baka makancel tayo. Wala pa kayo. Totoo naman. Actually, this actual may nananalo lang recently, di ba? Is a stroke of genius para sa mga marketing, tol. Pag ako nagbabrowse through Facebook on my free time, kapag yung naghihintay lang ako ng customer, ganyan, palagi akong nakakita ng mga, parang si Angkas ba to? So, hindi ka nagtitiktok habang naghihintay ng customer? Hindi. Okay. Nagtitiktok ako pero nanonood lang ako ng mga tita. Okay. Yun. Nakikita ko yung mga marketing ng iba't ibang companies. Ginagaya nila yun kasi syempre edited lang naman yung babae, 'di ba? Oo, yung recent na yung pinagpatsi-patsi Oo nga parang may nagsasabi nga ay ang yaman na ni Senyor Antonia Santibanez nanalo pa doon sa Marimar yun. Kamukha nga 'di ba kasi parang naka-sunglass lang si yung Senyora Santibanez doon sa picture na yun. I mean, ginaya talaga nila lahat as in pati yung mga nagbebenta ng donut na maliliit na bakery. Ginawa din nila yun, tol. Ano ba to? Angel's Burger ba? Yung isa doon sa mga nakita ko. Tapos nag-comment ako. Sabi ko, hindi nakasimangot yung tindera, hindi realistic. Dapat nakasimangot. Angel's Burger, come at me.
Taga Marikina lang din kayo at taga Marikina lang din ako. I challenge you, pakita nyo sa amin yung ngumingiti na tindera nyo. Wala talaga kayong ngumingiti na tindera. Wala talaga. Ang init kasi doon sa pwesto nila, kailangan daw lagyan ng aircon. Hingiti lang sila. Lalagyan ng aircon yung, yung kitchen. Kasi sa burger machine, ganun din. Di rin sila mangiti eh. Well, malungkot din ganun sila naman eh. talaga. I mean, Hindi malungkot. Wala, di lang humingiti. Oo. Talagang people shot on PCSO doon sa issue na yan. Kasi, di ba, dati naman, pinapakita naman yung mga winners, pero sinusuotan sila ng jacket, naka-guantes, naka-sombrero, naka-ano. Ang malalaman mo lang yung gender. Tapos yung konting skin color, kasi kita pa rin yung ibang parte ng mukha. Kasi may face mask, may glasses, tapos naka-sombrero, naka-jacket, tapos naka-guantes. Pwede na siguro yun. Diba? I mean, gumawa kayo ng anonymity para sa mga customers nyo. Well, sa Amerika nga tama lang naman. No? Sa Amerika nga, lantad, pare. Yep. Lantad, muka, pangalan, lugar. Pero kasi, Para kasi sa transparency. hindi, kasi naman sa Amerika naman kasi, hindi naman sila makawak ng cash masyado eh. Talagang sa bangko lahat eh. Well, para lang din sa safety din siguro nung nanalo. Pero, really? really? Diba? Medyo fishy. Tapos may mga nag-circulate ng mga conspiracy theories tungkol doon sa mga nananalo daw ng loto, diba? Ano yung nanalo ulit last week? 42 million? 29 lang yan. 642, pero alam ko nasa 5.9 lang yata. Ay, pinababa Mali, nga pala. mababa lang. Pero either way, 1.7 billion pa rin yun the last month. Or 50 Grabe, days. No? Simula December. I mean, kailan ba yung last na feature ng ano ba to? Jessica Soho ba to? O basta yung parang gano'n eh, yung tinignan yung buhay ng mga dating nanalo sa meron nga nun. loto. Hanapin ko, hindi ko pa napanood. Nai-scam sila, tol. Nai-scam sila, may mga investment scams na Or lumalapit talaga sa kanila. Sila, Minsan puro Oo. palibre. Ito naman yung ano eh, kasi yung anonymity nung tao, dual-edged sword yan. Siyempre. Yung unang edge would be for the advantage of the winner kasi kung totoo talagang nanalo at may nanalo, matatago talaga yung identity nila, mapoprotektahan sila. Yung other edge nito na masama para sa ibang mga tao is kung hindi totoo na may nananalo talaga, baka fabricated daw yung nananalo. Yun yung sinasabi nila, di ba? Kasi hindi mo malalaman dahil walang transparency. Yun yung problema dito sa issue na yun. In which case, yun yung pinaglalaban ng ibang mga tao. Na dapat ipakita nyo yung winners para kunwari may totoong tao, di ba? I mean, ikaw papayag ka ba? Kunwari, ikaw nanalo ka ng $500 million pesos, 500 million pesos yung napanalunan mo. To which case, nasa 410. Kasi may tax pa yun. Oo. 410 na lang yung may iuwi mo. And alam ng buong Pilipinas Na ikaw yun. Oo, na yung mukha mo, yung pangalan mo, tsaka kung saang city ka nakatira. 'Di ba? Papayag ka ba? Dadami ka mag-anak mo. Insan. Mga 5th degree. Oo. Tapos pare, hindi ka na magkakaroon ng problema sa dating kasi ikaw na yung hahabulin ng mga gold diggers. Di ba? Di ba? Yun din yung yun din yung sigurong masasabi ko na double-edged sword kapag yung sobrang edited naman ng picture, grabe. Tatawa nga ako doon sa sa ngiti nung nag-aabot ng cheque. Parang ano ba 'tong ginagawa ko? Pilit na pilit eh. Meron dating ganyan, hindi ko alam kung kanino yun, kung kay President Arroyo ba yun, kay President Aquino. Yung sa DPWH, yung nilalagay natin kung saan-saan yung picture niya. Oo. Meron din yun yung parang simula yun nung ganung meme sa simula yun ng ganung memes dito sa Pilipinas, sa tol. government. Yung kapag may baku-bakong baku-bakong nilagay kasi sa ibabaw ng RX-78 eh. Oo. Diba? Pag yung may bako-bakong kalsada, ang alam ko yun yung time na sumisikat talaga, making noise talaga yung programa ng Tulfo eh. Tulfo Brothers nung mid 2010s. Mid 2010s o early 2010s yung kaka-graduate pa lang natin halos ng college, ganun. Diba? And eto naman yung yung statistical chances, tol.
Gusto ko 642 sana... na lang. Sa 642 mo na lang solve, no? Oo, di ba? Ang hirap eh. Grabe, sobrang imposible. 42 taken 6 siya eh. 42C 6. I-scientific calculator nyo, mga pumpkin. Actually, nung umabot ng 1.6 billion ng 658 nun, i-calculate ko eh. Para pag tinayan ko lahat ng possible combinations. Lugi ka. 20. Calculate ko talaga times 20. Tapos ang ano mo 24 pa ano kasi nagkaroon na ng ano eh, amusement tax noon. Nagkaroon okay, yun. Taga 24 pesos 658 nun. Para na-calculate ko 1.8 billion. Lugi pala. Pero di pala. Pero kung hindi yun yung habol mo, kung habol mo yung ano. Kasi sa Amerika may gumawa nun eh, nung 80s o ata o 90s. Yeah, yung gumawa ng movie, di ba? Yung movie kasi Bryan Cranston Yung ni Vida. Scratch. Scratch it naman. Hindi nila habol yung jackpot. Kasi pag jackpot kasi, alam ko, hanggang 3 lang pwede mo pala for life. Okay. So pag nanalo ka ulit, hindi ka na ulit pwede manalo. So ang goal nilang nila, yung mga 5 digit lang. Mas malaki yung Hindi nila tina-turn in yung 6 digit kasi may public news sila eh. Pero yung mga 5 digits, makukuha mo yung pera mo. May tax free ba yun? May tax din, ano? Meron. Depende sa price. Pero hindi ganun kalaki. Hindi kasi Pero malaki naman kuha nila. Depende may sa tax raffle. talaga. Pero kasi yung lalaki na yun, teacher siya, high school, matanda na. Mathematician siya. Kinalculate niya talaga. Sila magkasawa. Statistician siya yun, di ba? Tapos, pumunta siya dun sa parang community nila na humihingi local siya ng grocery pondo. lang. Tapos ayaw siya bigyan. So, binenta niya yung bahay, kotse. Basta wala silang gamit talaga nun. Backpack living muna sila nun. Tapos nalaman nung mga dati nilang kakilala na shit, nananalo talaga. Nag-invest sila. Nag-invest din. Kinuha yung chances. Pero, tatawa ko ba't kakasuhan ka lang ganun? Illegal naman yun. Yeah. Legal yun eh. Kinalculate mo lang kasi naman. nakakita ka ng loophole. Loophole yun eh. Parang yung isang yung magaling na gambler sa Las Vegas na binana siya sa mga casino. Yun dahil din. sobrang galing niya. Magaling talaga siya. Magaling siya mag-calculate na. Sobrang galing niyang... Chance. Pwede siya nagbibila ng cards. Chances talaga. Chances talaga. yung probability, tinitignan niya. Pero, eto ang... Hindi lahat per casino, nababan siya. At saka Tatlo na ata. At saka meron kasing Siguro merong strategy talaga eh. Pag nanalo ka na ng atras ka na. Para hindi Hindi ka muna na para pera. talo yung bahay. Kapag panalo ka, atras ka na, di ba? Huwag kang magpapatalo ng pera sa house. Kasi biri mo, kung titignan mo siya objectively, meron kang 100% ng probability, di ba? Yung probability, pag hinati mo by percent, 100 yan. Tumataya siya dun sa slim chance na 15%. Di ba? 15%, 18%, mas lamang pa rin yung chances ng house. matalo. 'Di ba? Pero pag yung lumalaki yung chances niya around 30%, 40%, parang ganun daw yung iniisip niya eh. Pag maganda-ganda yung chances niyang manalo, doon talaga siya sumasabak ng taya. Mas malaki yun. Habang lumalaki, no? Kasi natatalo din yung hand niya. Oo Natatalo naman, din yung hand niya, oo. hindi perfect yung hand niya. Kasi- Mas malamang ang talo sa sugal eh. Kasi naalam mo yun, yung sa Las Vegas, yung movie, yung yung mga matatanda. Oo. sino yung nanalo sa kanila? Si Ang alam ko si Morgan Freeman. Freeman ba? Para O siya yung tatay ni Beauty Ayun, siya Bell. nga siya yung nakaupo nun, tama. Okay, Siya okay, nakaupo. Morgan Freeman. Tapos kumiti siya, nanalo siya, di ba? Nope, I'm good. Tapos kinuha, di ba? Tapos lumapit sa kanya yung manager. Tapos parang dinefend ka agad ng mga kasama niya. Hey, did you do something? Oh no, sir, not at all. Quite the opposite. We would like to offer you the presidential suite. So we would like to win some of the money back. Parang ganun. Oo, para mag-stay. Pero para mabait yung offer na yun, di ba? Kahit pa paano. Pero panalo pa rin sila, pero Oo. sila eh. Sana ganun din tayo, no? Pagtanda natin. Ay, alam mo, nagkaroon ng chance na na-frustrate si AirPods. Ano yun? Birthday ko yun. Kasi si AirPods, pag napapadaan sa Lotto outlet, tatayayan dun sa Easy2. Parang paweteng. Parang weteng. Yung legalized weteng, di ba? Every 2 Easy2. hours ata yun? Birthday ko nun. Natripa ni AirPods, napadaan yung parang naglalako ng tsinelas sa tapat nung tindahan. Binili niya ako ng tsinelas worth 300 pesos. Tapos, pagkakuha daw niya ng tsinelas, lumabas na siya, papunta na siya sa bahay, pauwi na, nagdaan siya sa Lotto. Tapos, tumaya siya. Lumabas yung dalawang number na yun, tol. STL yan, ha? Oo. Yung Easy2. Oo. Easy to. Magkaiba ba yung small town? Hindi. Okay. Easy2. Easy to.
Na parang nationwide to. Tapos, kinabukasan, nalaman namin, tumama. Yung tinayaan niyang dalawang number. Okay. Diba, tutubusin na namin doon sa store kasi alam ko, kapag below 100,000, parang ganun, pwede doon sa store Hindi. Below 10. Ayun, basta tatanong din kami kung makukubra doon yung tinayaan, di ba? Tapos, nagulat yung babae pag abot namin ng ticket. Sabi, tumama to kahapon Teka lang check ko. So, parang iniscan pa niya yung barcode, tapos type pa niya yung number code nung ticket. Sabi, nako kuya, hindi pala to tumama. Bakit? Parehas yung number Tignan mo kuya lagpas na doon sa time. Kasi may morning, afternoon, tsaka night. 3 yung bola. Morning, afternoon, tsaka night. Tumaya si AirPods. Every 4 hours Akala pala. niya afternoon. Akala niya afternoon yung tinayaan niya na slot. Ang natayaan pa niya 1 minute after. So na-late yung taya ni AirPods dahil binili niya ako ng tsinelas. So, nasisi ka pa. Dapat hindi na niya ako binili ng regalo sa birthday ko. So, ano dapat yun? Tanghali dapat yun? Hapon. Hapon dapat. Oo. Umaga, hapon, gabi ang bola. Napunta na sa panggabi yung number niya. Na hindi tumama sa gabi. Hindi tumama. Kasi, tanghali. Oo, constant yung number niya yun Alaga niya yung number na yun. Every draw kasi. Okay, sorry. Oo. Every 4 hours pala yung draw. Alaga niya yung number. Pag uwi namin sa bahay, sabi namin ni Utol, sasabihin mo natin kay AirPods, 1 minute siyang late. So sumakto sa 4 o'clock. Parang gano'n. 01. Hindi, kung 4 pa rin yun, hindi pa rin pasok. Kung may cut-off. Oo. Kung 59, pwede. Oo, pero 01 kasi 01 wala talaga. Sure, pasok. 01 So, pasok talaga doon sa, panggabi na. Sunod na bola. Oo. Kaya, alam mo yun, yung prostrate si AirPods, tapos kami tawa magkapatid kasi, oh my God, hindi natin nakita yung oras. Medyo napahiya kami doon, pero, ayun, ano lang naman yun kumbaga parang libangan lang ni AirPods na something to look forward to, parang ganun. Maiba lang ng pace. Oo, maiba lang ng pace. Yun, nakakwento ko lang yun na yung all about chances. Pero paano ba? Ano pa ba nangyari nitong January? Lahat ba yan nangyari ng January? Birthday nga daw. Hindi, okay. kwento ko lang yung tungkol doon sa chances kasi. Lotto, sa chances kasi ng loto. Sana all may chances. Oo nga Huwag ka na. Kaya sabi ko sana all Buti yung iba naman, binigyan naman kaso iba. Wala pa rin. Buti pa sa loto, may chance ako kahit mababa. Chance sa loto. Sa'yo, wala. Pag ba friend zone, 0% ang chances? Oo. Hindi, meron pa namang alam mo, meron pa namang chances kaso nga lang, alam mo yung stats mo, nasa yun na yun at birth Oo. Pag pinanganak ang pangit ka na forever. Hindi naman. Meron nga pumapato sa pangit. Makikita nyo yung pangit, yung bababaero Hindi nga. Kung ano yung stats mo, yung, kapag lalaki ka, di ba? Pag lalaki ka, kung ano yung itsura mo, yun na yun. Kasi ang tawag sa'yo, kapag kuwari, nagpa-opera ka ng mukha para lalo kang gumapo, banidoso. Di ba? Pero sa Pilipinas, ganun. Sa ibang bansa, mukhang wala naman silang pakialam. Sa ibang bansa, wala naman silang pakialam. Pero sa Pilipinas kasi, tayo mahilig tayo sa stock build. kung ano yung binili mong Tamiya, yun na yun. Oo, yun na yun. Tama. Pagka-assemble mo, karera kagad, di ba? Pag sila ng makina, palit. Oo. Tsaka ka lang magpapalit ng makina pag nasira, tama. Diba? I mean, kung kunwari, ito, di ba, itong mga pumpkins natin, papasok sa karera sa Pebrero. Actually, February na nga ngayon Isinushoot na natin to in advance. Pero, ayun nga, kung kayo, Guy Pumpkins, papasok kayo sa karera, siguraduhin nyo na hindi kayo madedevastate sa dulo. Huwag kayong aasa, men. Diba? Pero, gawin yung effort nyo. Gawin nyo yung best nyo. Gawin yung best nyo, gawin nyo yung effort nyo. Kasi, ang
ang sasabihin ko sana, the worst thing that she could say is no no, pero kapag ew, yung Ew. sinabi sa'yo, Nandiri na sa'yo, di ba? parang gusto mo ng Maglason. maglaho naman, anak ng bucha. Anak ka naman ng boogeyman. Di ba? Pero di ba, parang, tama ba yung i-advise mo na ang piliin mo yung di mo masyadong type? Hindi, ay mucha, yung hindi mo pala Ang type naman kasi, mauna talaga sa physical eh. Pag tumagal naman talaga kung medyo mawawala na, mag-blur out na yung physical talaga. Pagka tumahaba. Alam Gusto mo, mo na talaga yung eh. huling beses na tinanong natin to sa sarili natin is, alam ko, teenagers pa tayo noon eh. So, half our lives na tanong na natin to, ano mas pipiliin mo, yung mahal mo o mahal ka? Di ba? Ang alam ko ng teenager tayo, nagtanungan tayo nito eh. Yung barely legal tayo na uminom, pero ang alam ko, kaka-18 pa lang ng majority sa atin nun eh. So sabi namin, fuck it, sige, pwede na yan, inom na tayo. Di ba? Ano nga kaya yung magiging ngayon? Kasi, di ba, pagka yung gustong-gusto mo, di ba, parang yun nga yung sinasabi kanina na parang mas mataas pa yung chance mong manalo sa loto na sagutin ka, di ba? Pag gustong-gusto mo talaga. Kasi alam niyang hahabulin mo siya eh. Yun kasi yung parang yun kasi yung parang logic na parang parokya song yun to di ba? Parang, di ba? Pero kung halimbawa ikaw yung kaso ang pangit naman din pag gustong-gusto ka, ikaw na may magpapahabol. Parang, di ba? Kung I mean, may ganung chance. Okay, yung mga pogi na lalaki, siguro, maraming nag-ahabol sa kanila na chicks. Pero, ako palagi humahabol. Bakit ganun? Ako din actually. Ako rin lagi humahabol. Ang bigat-bigat ko pati, kaya hirap akong humabol. Walang wala pa akong na-encounter na parang ako naman yung siguro baka kasi dense lang din ako. Ito kasi si Tito Check, mapapansin niyo medyo sensitive siya eh. Kaya mas maganda sa amin sa Yung mga feelings. Hindi. Nangyayari lang yung kapag observer ako. Pero kapag ako yung nandun sa ikaw yung sitwasyon, half nung party. tol, nagiging colorblind ako sa kulay red. Oo, walang red flag, tol. So good yan. Ayun, shoutout kay Tito Edong. Walang red flag eh. Walang red flag. Colorblind pala sa pula. Si Tito Rapi ba, naghabol ka ba o ikaw ang hinahabol? O same? Hindi, si Tito Rapi yan kasi dahil favorite niya red. Isang walking red lang. Tama. Walking red. T-shirt pa lang tol, red na. Alam mo eh, alam na ng mga alam na ng mga tao sa paligid eh. So, ayan napag-usapan natin yung probability tsaka yung mga love something na yun, magba-Valentine's, di ba? Blob. Ako, kasi yung iba kasi parang ang laki ng kulay na ibinibigay nilang pulang-pula yung Valentine's nila, no? Oh. Pero sa akin, karaniwang kulay lang yung Valentine's eh. Kasi ang gastos kasi, gumala, kumain, mag-celebrate ng Valentine's. Kasi nahatak nila yung presyo. Alam nila na, kumbaga, hindi ko sigurado kung sineselebrate siya ng mundo. Pero maraming sikat na bansa. Gina-jack up talaga nila yung prices tol. Alam mo, may kakilala ako dati na January pa lang umu-order na ng roses. Bulaklak sa dangwa. Minabuhay na lang eh, no? Umu-order na ng roses. So, mga tipong February 6, nasa kanya na yung roses. Tapos, paano po ba ito patatagalin? Dun sa florist. Kasi mas mura yun yung advanced na roses. Magka-time stream man eh. Presyo bigla eh. Tapos meron din akong kakilala, bumibili talaga ng mga bouquet, tapos binubuhay niya yung bouquet. Tapos pagdating sa, sa February mismo, binibenta niya. Ano siya, alchemist, ganun? Bouquet! Hindi. Booking, Hindi, nilalagay niya sa base. Malamang. Hindi, pag si Tito Edong nagsabi niyan, bouquet! Bouquet! Makikita nyo nga pala si Tito Edong in one episode. Finally, magpapakita na siya. Nakausap namin siya nung nung nagbakasyon kami. Yan. Tapos, alam mo, mali talaga yung nangyari sa traditions ng Pilipinas, tol. Ang ganda talaga ng tradition sa Japan, tol. Kapag February.
yung mga babae, yung nagbibigay doon sa mga trip nilang lalaki. Pag February 14. Oo. Tapos, yung mga lalaki naman, na nabigyan, di ba? Gaganti naman kayo sa White Day, March 14. Di ba? I mean, putya kahit mga obligatory chocolate na lang. Di ba? Kasi, yung mga babae naaawa din sila doon sa mga kakilala nilang lalaki, yung mga tropa nilang lalaki na hindi receive ng special chocolates mula doon sa special someone nila, nabibigyan din sila lahat. So parang ano ba to? Chocolates for everyone. Pantay-pantay na pagcho-chocolate. Tapos maganda siya kasi nagiging aktibo yung market ng mga matatamis na bagay sa Japan doon sa mismong araw na yun. Di ba, kilala natin yung mga Hapon, mahihiya yung mga tao yan, di sila madalas mag-express blatantly ng kanila. So palagay ko para sa kanila, okay yung may ganong klase ng celebration. Iniisip ko kasi baka ito naman yung pangontra ko diyan, Tito Check. Baka kasi pagka ginawa natin ganon yung celebration natin ng Valentine's, mag-overpopulate na talaga Pilipinas. Baka umabot na tayo ng 300 million. Hindi nga kasi magkakaalaman masyado eh. Hindi, bumagal na nga tayo ngayon. Bumagal na ba tayo ngayon? Oo, actually bumaba yung birth kasi rate natin. Tumatanda na yung population natin din. Kasi hindi tayo nagse-celebrate ng Valentine's. Hindi, kahit na yun. Ano lang bumaba talaga. yung birth rate natin, alam ko, by 5%. Sobra. Hindi mo sa sobra, pero parating na dun. Compared to kasi the nga, last. either isang anak or pets. And or pets. Ang nagpaparami na lang is yung hindi marunong mag-family planning eh. Yep. Yun na Kahit lang. yung walang family planning, sagat na 3 ngayon eh. Hindi, may alam pa rin ako na Pero baka nasa extremes kasi yun. Ano na lang yun, 10% na lang yun. Factory pa rin eh. Ito yung naisip ko naman na naaalala ko tuloy bigla yung isang event na nangyari doon sa same elementary tayo, 'di ba? Nagkaroon ng isang event doon na may tropa akong mga girls doon sa grade level ko. Tapos may mga lower grade na nagbibigay sa kanila ng roses. Mga bulaklak pag Valentine's. Oo. Mga bulaklak kapag Valentine's, maraming nagbibigay sa kanila tapos may mga letter pa. Etong mga kaibigan kong babae na to, sobrang concerned sila kasi mga sinusundo ng parents, mga hindi sila nakaservice, ganyan. Alam mo ang ginawa? Tinago sa bag ko yung mga roses, tsaka chocolate. Hoy. So, ako naman, akala ko, shit, sobrang famous ko na, men. Tapos pagbukas ko ng bag ko kasi bumulwak yung mga roses. Sabi ko, hala, asan na yung mga libro ko? Tinanggal nila yung libro. Tinanggal nila yung libro, nilagay nila yung mga nakuha nilang roses tsaka chocolate sa bag ko. Ang hindi nila alam, wala akong pake. Kinain mo yung tsokolate. Oo, kinain ko yung mga tsokolate, tol. Kasi tinatago nila sa parents nila. Kasi mga sundo ng parents to eh. So, kapag sinundo sila ng parents, mako-question sila kasi Catholic school to, pare. Dapat pa demure, pa virgin yung mga tao doon. Although, mga bata pa naman tayo noon, mga preteens, di ba? Nung time na yon. So, yung mga roses, alam mo kung ano ginawa ko? Tinapong ko doon sa pinakamalaking basurahan doon sa school. Ay, doon sa may canteen. Yung bago mag-parking lot. Okay. Tinapon ko lahat ng roses doon sa basurahan doon sa may parking lot para kita ng lahat na dumadaan na eto, nakatapon lahat ng mga roses. Wala kasi kung pakialam. Ginawa nyo akong courier. Pack mule. Ginawa nyo akong courier, buisit. Pero masarap yung mga chocolate. Oo. Yung libro mo, iniwan mo na sa classroom. Oo, iniwan ko na. Kasi di ba may corner doon na puro shelf. Babalik naman ka kinabukasan. Kinabukasan. Di kinabukasan. Galit sa akin yung mga kaklase kong babae. Hindi, tsaka lugi ka nun kasi sigurado homework ka nun kasi wala kang inuwi. Hindi. Trespassing kasi sila, pare. Pag nag-trespass ka doon sa bag ko, akin lahat yun. Private property. Invasion of personal space. Hindi, pero cool naman yung mga kaklase kong babae sa akin. Kasi paano ba? Marami din daw sila sa kanilang mga nanliligaw na di nila trip. Nung nakita daw yung mga roses doon sa sa parking lot na basura, nawalan na ng kasi may mga nanghaharas din daw na Meron talaga. Oo. Kuwari, nakita sa kantin. Kahit underclassman, kahit mas bata. I mean, where do you draw the line, kunwari, kapag may trip na trip ka?
May trip na trip kang chick. Di ba? Tapos paano mo siya i-approach? Ang weird nito kasi recently nanood ako ng Kita-Kita. Okay? Ang creepy pala doon ni Empoy. May mga ginagawa siyang questionable shit doon, pero nakakatawa kasi. Well, kasi yun kasi yung approach niya. Comedy siya. Oo Oo. So, ayun nga, parang so, tanong mo sa akin kung ano yung draw the line, no? Draw the line. Medyo lang, idea lang siya. Draw the line. Ang hirap din kasi. Ang iniisip ko kasi, kung halimbawa, gagawin mo yung parang ginawa ni Empoy doon. Kasi may creepy shit tapos may endearing shit eh. Oo. As long as siguro, hindi ka gagawa ng masama doon sa sinusundan mo at hindi ka naman matutuklasan. Ngayon, pag natuklasan ka, abandon ship. Kapag pag pangit stalker, pag pogi secret admirer, ganun. Di ba? Hindi kasi alam mo, di ba? Pagka natuklasan ka, syempre matatakot na yun sa'yo, so wala na siyang peace of mind. Ano ka na? Alam mo na dapat na kailangan ka na tumigil. Pero ako, feeling ko kahit na creepy to, okay, hanggat hindi ka na-discover, tapos wala ka namang ginagawang masama sa kanya, di tuloy mo lang. Wala namang sigurong masama ron, pero ewan ko lang, yung ibang alam mo yun, alam nang nila na creepy pagka nalaman na nila. Palagay ko naman, kahit lalaki, kahit babae, ginagawa naman yun every now and then. Weird lang talaga ako. Di ko sigurado. Well, yeah. I mean, paano ba to? Kung kunwari ganun, di ba? Where do you draw the line kapag yung nagpo-pursue ka ng isang person? Siguro kapag yung nagiging pushy ka na. Oo. Baka ganun. I mean, mararamdaman mo rin kasi yun sa sarili mo eh, di ba? Pag yung parang on the verge of being obsessive or naging obsessive na talaga at one point, parang gano'n, di ba? Kasi, aminin ko sa inyo, Pumpkins, nagawa na ni Teacher Chick yan one time. And it feels like shit. Alam mo yun, kapag na-realize mo na, tapos ka na doon, tapos nakalipas na. Nagawa mo na, actually. Di ba? Siyempre, kasi regret is in hindsight, di ba? Yes. Parang gano'n. So, alam mo yung, yung vision meme, the vision meme, so maybe I am the monster, parang ganun. O papagano ka na lang eh. Kumbaga, ang advice ko sa mga pumpkin dito sa part na to, kapag yung nagpa-pursue kayo ng isang tao, imagine nyo na lang na put yourself in the other person's shoe. Kung kayo yun, Oo, kung kayo yun, tapos may nag-i-invade ng space mo, parang ganun, di ba? Pero ang caveat naman nito, ikaw rin dapat talaga mag-observe sa sarili mo. Diba? Pero may mga tao talaga na gano'n eh. Wila baliw. Well, kasi yan, ako din, nakikita ko yung parang niya, yung, tawag dito, hindi inconsistency, yung parang, pagkontra niya sa isa't isa. Diba? Mapapansin nyo, merong mga tao, lalo na between partners, gusto nila, parang halos alam mo na kung ano yung gusto nila, kung ano yung ginagawa nila. Pero syempre, hindi mo magagawa yun kung hindi mo sila susundan. So kailangan magiging creepo ka para 'di ba? Kailangan 'di ba? In a sense, kailangan mo maging creepo para ma-appreciate in a rom-com kind of way ba? Diba? Ang weird nun eh. Parang ine-expect nila na alam mo lahat ng bagay tungkol sa kanila. Pero ayaw nila ng creep. So, parang you're going to hang around tapos... Diba? Napaka... Oxymoron. Oo. Kukuha ka ng... Ironic. Kukuha ka ng minute details, mga small snippets of details tungkol sa kanila. Tapos, syempre, i-expound mo na. Siguro ayaw niya ng ganito, gusto niya ng ganito, hindi siya mahilig sa ganyang pagkain. Ngayon, malalaman mo lang na okay yung ginagawa mo pagka ni-reveal mo na ganun yung ginagawa niya. Tapos sabi, ang sweet mo naman. Oo. Pero pagka sinabi, ang creepy mo naman. Abandon ship. Man down! Medic! No! Medic! Parang kang nagputol ng puno, nag-timber pero ikaw yung nabagsakan. Parang ganun. Kaya nga, so mahirap ang wala bang paraan, 'di ba, para mapasimple yung mga relationship na 'di ba, parang ang dali sana na automatic ikaw alam mong gusto mo siya, tapos siya alam mo na gusto ka niya. Well, that's the human experience, ang 'di ba? Ang ganda sana. Well, yung iba kasi hindi na-excite sa ganun. Minsan ang hinahanap nung karamihan yung excitement ng discovery. Pero sa akin, kung halimbawa
mag-ano ka na, mag-settle down ka na sa isang serious na relationship. Yung kasal talaga, hindi boyfriend lang. Ang habol mo kasal. Hindi mo nga malalaman kasi lifetime kung commitment. marriage material kung hindi ka mag-i-start Yun na nga ng relationship do sa ganun di ba? Di ba, ito in connection lang. Kasi di naman talaga kailangan mag-boyfriend-girlfriend. Si Aga Mula kasi si Charlene Gonzalez, di naman sila mag-boyfriend-girlfriend nung nag-propose si Aga. Ganun din si Oyo Boy Soto at saka si Christine Hermosa. To name a few na celebrity. Siyempre, mayroong gumagawa niya na hindi baka celebrity. Baka naman kasi long time MU parang ganun. Hindi ko masabi. Kasi minsan magkaibigan lang sila or nagkakasama lang sa trabaho. Or kalaro mo sa playground nung bata ka tapos nagpangakoan kayo sa isa't isa na kapag matanda na tayo, tapos nagkita tayo, papakasal tayo, parang gano'n. Minsan, maraming mga bagay pang rom-com maraming out of the blue na, well, syempre, ang traditional, yung magkarelasyon nga kayo for a few years. Pero, pwede namang gumana rin yung magsabi ka na gusto mo siya, mag-propose ka kahit ano bago may mangyari sa kahit ano sa inyo, and then tsaka kayo mag-date, and then tuloy na yun sa kasal. Speaking of proposal, di ba? January ba yun? O December? Yung 299 na ring? Parang December yun. December yun. Pero matagal na siyang nangyari, pero na ano lang siya, tawag dito, nahukay. Na-unearth lang siya nung nagkaroon ng earthquake. Tapos, umibabaw lang yung corpse nung issue na yun. Hindi, ang tawag doon ay, subduction yung pababae. Yung sa paibabaw, yung parang nangyari sa, sa Mount Himalayas nung nagtama yung Indian subcontinent sa, sa Asia. Nag-form ng mountain, parang gano'n eh. Parang gano'n yung nangyari parang sa kanya. Parang piniris lang na pimple, parang Hindi, I mean, dun sa context naman nung issue na yun, matagal na siyang issue. And then, nagpakasal na sila. Nagpakasal na yung dalawa. Nagpakasal na yung dalawa. So, dati pa daw na issue yung kasi nag-post yung parang yung girl talaga. Tapos, eto naman, syempre, yung mga creepy, hindi ba nga, mga chismoso. Yung mga chismosa, tsaka yung mga intermitida. Oo, intermitida. Mga masyadong opinionado. Di ba? Nag-aaway na sa comment section, nagmumurahan na, ganyan. May mga angry reacts ng kasi hindi nila alam. Parang nagre-react sila sa past issue na na-resolve na. 'Di ba? So, nung nalaman ng mga tao na na-resolve na, bigla silang bitaw. Bitaw doon sa issue, hindi na yan issue. Pero there is still a issue to be asked there kasi kung naaalala nyo nung early 2000s, late 1900s, late 90s. 90s pa rin, pasok mo. 1900s na yun. On the verge of the 21st century, di ba? Parang ganun. Nauuso yun sa concept sa mga romantic drama dito sa Pilipinas is yung, alam mo yung palaran ng Yossi o palaran ng double mint. 'Di ba? Tatanggalin mo yung paper backing, so foil na lang talaga siya. Tapos rorolyuhin mo. Tapos gagawin mong singsing. Akala ko nga yung santan ng ginagawang gano'n. Ano ba yun? Oo, may ganun. Yung tubo ng santan maninipis yun, di ba? So gagawin mo rin siyang pabilog. Tapos yung filament, yung gagawin mong pangdugtong. Yun yung yung stamen pala, yung stamen. Yun yung isusuot mo dun sa crush mo dun sa harap nung statwa ni San Miguel. Oo. Di ba? Parang ganun. So gagawa ka ng singsing mula doon sa palaran ng bubblegum o kaya palaran ng candy. Gagawin mong singsing. May ganun eh. Parang sa movies o sa series, ilang beses na naulit-ulit yung ganung concept na sobrang dirt poor, parang ganun. Di ba? Para sa akin naman kasi, iba yung proposal ring sa engagement ring. Oo. Kasi kung propose ka lang, medyo okay lang yun. Pero yung tipong engagement ring, hindi ba parehas yun? Hindi, parang yung proposal kasi parang on the spot nga, di ba? Parang minsan may ngayon, the moment di ba? May ganun eh. Kasi yung sabi nga nila sa akong friend na recently kinasal nga lang din, mas maarte ang engagement ring eh. Kasi yun yung may diamond eh. Kasi wedding ring talagang solid, parang ring lang talaga plain mismo eh. band. Na gold ring, diba? Yun yung tipong nasa bahay lang kasi nga yun yung mahal minsan eh, gold ring lang mismo, diba? Pero mas maarte tignan ang engagement ring. Mas maganda ng tignan. Well, At saka hindi yun sinusuot ng pangmatagalan, di kagaya ng wedding ring. Wedding ring, hindi, iba. Wedding ring talaga yung iba. Yung iba lang. Sa lalaki, syempre, more on wedding ring tayo kasi mas simple lang gusto natin, di ba? Siguro yun ang dahilan ko ba't di pa ako nakakapag-asawa, no? Kasi
Well, naiintindihan ko yung social tawag dito, yung Social contract? Yung social context ng pagbibigay ng jewelry. Hindi lang basta rin kasi nakakarinig din ako, meron ding mga proposal necklace, engagement necklace, may ganun din, anklet, bracelet, basta kung ano man. Pero kung ang ano yung wag mo lang daw ireregalo is sapatos. talaga? Bakit daw? Oh, huwag sa Hindi, pamahiin Malas yun. siya, pamahiin. Actually, Tatakbo multiculture daw. siya. Multiculture siya. siya. Hindi lang siya sa Korea or sa Japan or sa China. So yung niregaluhan mo ng sapatos, Yep, tumakbo, di ba? Hindi, okay lang regalo. Okay lang yung pang birthday. Gago ko lang. Hindi engagement. Okay. Hindi naman engagement yung binigyan niya. Joke lang. Pero di. So Hindi, multicultural siya, totoo yun. tumatakbo. Totoo yun. So yung tipong pag nagregalo ka ng sapatos, Gagantihan kita, hayop ka. kakanta ka na ng The One You Got Away ni Katy Perry, ganun na yung... Gagantihan kita, hayop ka. Hindi ko na sinasadya eh. But anyway. Totoo yan, pumpkins, ha? So Huwag yung gagawin yun kasi ginawa ko yun, eh. So yung social context niya, nga kasi, actually, nung tinanong ko rin yung sarili ko, hindi ako concerned dun sa $299 na wedding ring. Pero, alam niyo yun, Sobrang natawa ako ng talmud. dahil matanda na ako, nandun ako sa edad na yun na nag-iisip ako mag-settle down kung pwede, kung kaya. Patron nga, ingay mo eh. Ay. Yun, iniisip ko kung kung ano kaya kung ako yung nandun sa sitwasyon na yun na magre-regalo ako ng mumurahi. Wedding ring yun, yung $299, Hindi. Engagement ring. Engagement. Okay. So kung ako yung magbibigay, okay, first and foremost, yung engagement ring, gaya nga sinabi ni Tito Rapi, siya yung maarte. Pero, engagement ring is just engagement. Yun ngang kasal, hindi na binibigyang halaga ng maraming tao kasi may divorce eh. Diba? Pwede ipawalang visa eh. Kaya So, sa atin wala pa. Diba? Sa atin wala pa. So, Kaya pa nagkaroon, maabuso. yun na nga. Kasi, the fact na wala pa, ang dami nang naghihiwalay na mag-asawa. Yep. So, lalo na pagka Hindi, alam mo, palagay ko, yung mga... Yun, sige, continue. Mamaya na pala ako magsasalita. Sorry. Tapos, at the same time, feeling ko hindi ready yung... Meron akong hindi maipaliwanag do sa mga nag-aasawa na parang nagkailangan nila ng material proof. Financially unstable. Oo. Kailangan ng material proof. Kasi nga, di ba, ang parang basihan natin ng financial stability in this sense ng lalaki, kasi sila yung nagbibigay ng wedding ring, ng proposal ring, ng engagement ring eh. Although, meron sigurong mga ibang kaso na babae ang nagbibigay. Pero most of the time, lalaki. Pero ako sa akin, tinitingnan ko siya yung engagement ring, wedding ring, proposal ring bilang proof ng financial stability ng isang lalaki. Well, Okay. kasi kung susundin nung lalaki yung prerequisites, tapos sa siya magbibigay ng ring, tama yung ginagawa niya. Kasi yun yung yun yung proof na sinasabi mo, ready ka na eh. Napag-usapan din natin to nung nagbakasyon tayo, di ba? I think may magandang point na sinabi si Tito Louie. Oo. Kasi kasal na yun. Oo, hindi kasi ano siya eh. actually nakausap ko yan si Tito Louie bago siya mag-propose. Okay. Parang lahat naman yata tayo tinanong niya. Nag-round robin siya sa atin, tol. Ang sabi niya sa akin, ako daw yung pangalawa niyang pinuntahan. O pangatlo, parang ganun, pagkatapos ni Tito Just, which is another tito na makikita nyo doon sa vacation bid namin. Na, ano daw, pre, magpo-propose na ako. Sabi ko, shit, good. Sige, gawin mo yan, go. Tapos, ayun nga, na parang palagay niya, it's time na, ganun, ready na daw siya. Sabi ko, sige, kung palagay mo, ready ka na. Kasi lalaki naman tayo, di ba? Alam natin kung ready ka na. Oo, magdududa ka 10 times, 50 times, 100 times. There will come a time na parang isang buong araw, yun lang yun nasa isip mo. Ready na ba ako? Ready na ba ako? Mabuti kung isang araw lang, di ba? Hindi, I mean, there will come a time na parang yung, okay, yung go na ako. Tapos kinabukasan, ready na ba ako? Hindi pa ako ready, di ba? Magkakaroon ka ng doubts. Di ba? Pero sabi ko sa kanya, if you're ready, kapag yung okay ka na talaga dyan sa gagawin mo, at sigurado ka na talaga, then go. Go, bro. Right. Eto ka na eh. Gusto mo na eh. Ginusto mo na. Pag gusto mo na, ready ka na. Diba? Pero yun nga, ang iniisip ko, bakit lagi na lang sa lalaki din yung burden ng pagiging ready sa pag-aasawa?
Hindi, pag may mga babae din daw na nagaganon, Well, kaso nga lang. hindi kasi siya masyadong na-highlight ako personally, hindi ako nakakarinig masyado nung ganon. Parang laging lalaki yung dapat maghahanda. Okay? Well, okay lang naman yun kasi actually, okay siya dahil traditionally ganun talaga. Pero hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit eh. As in talaga na... Ang logical interpretation ko naman dyan, sorry kung numungya ako. Yung logical interpretation ko naman dyan kasi 1 year mai-incapacitate yung partner mo eh. Sabihin natin magsisimula yan kapag yung nag-ilang months pregnant na. And ilang months after giving birth. Yun, incapacitated kasi fragile yung bata eh. And fragile yung mother at that time. Kailangan talagang alagaan, ingatan, ganon. For the sake of the new life na gagawin yung dalawa, siguro yun yung dahilan kung bakit yung lalaki would be the first one to take charge kasi talaga. Okay. Well, yun yung traditional, di ba? Hindi yung traditional, that's just logical, tol. Kasi ang mga pregnant na animals hindi nakakapag-hunt yan eh. Nahihirapan silang mag-hunt kasi meron silang eggs or fetuses or Baka mga logical eh. Primal. Yun. Primal. Biological talaga. Pero kasi after birth, aalagaan mo pa rin yung cubs eh. hindi kasi ganun maraming, to counter that, maraming species ng hayop na hindi involve ang lalaki sa rearing ng mga bata. Hindi, mga... i-classify natin doon sa same species din na one partner for life. Kasi yun so din yung natin eh. Mga monogamous gaya ng mga haribon, mga Philippine eagle. Mga ganon. Certain types of birds. Pero monogamous nga ba talaga ang mga tao? Meron Huwag mo nang i-question yung Hindi. Huwag mo nang i-question yung ganong part ng society kasi may mga hindi talaga monogamous na mga ganyan. Pero i-present ko lang kasi syempre kailangan maging open tayo dun sa ganito kasi kung mapapansin nyo yung monogamity, basta yung monogamy ng tao dictated siya eh. Hindi kagaya nitong mga hayop na to na hindi naman marunong magbasa, wala naman silang particular na social structure pero alam nila na ganun lang talaga. Mga penguin ganyan. Actually, it's Philippine eagle. It's a fair sign of intelligence na magkakaroon ka ng attachment dun sa isang being na for magiging life, for the rest of your life. Codependent din, di ba? Codependent sa'yo. So sa akin ito, mas magandang isipin yung mga pumpkin na senyas, sign ng isang matalinong organism. Okay, ang pagiging monogamous. Pwede. Okay, so alam nyo na yung mga hindi monogamous dyan. So, animal gagad yung mga polygamous. Not necessarily, pero hindi lang sila kasing talino ng mga monogamous. Kasi makikita natin, ewan ko kung slippery slope ito or generalization. It's a hot take. It's certainly a hot take. Kasi nitong on the recent few thousand years of experience pa lang ng humans ginagawa yung monogamy. Actually, on the outbreak of parang... In fact, yung mga royalty, di naman monogamous yung mga yan. No. Lalo na royalty, Yung mga nagsasucceed minsan is anak ng mga concubines. Yes. 'Di ba? Kasi they're securing lines para dun sa mga rulers or kahit sabihin nating mga simple farmers. Kaya nga na-bring up ko sa iyo kanina, Tito Check, yung hindi pagiging monogamous ng mga tao. Kasi nga kagaya ng sinabi mo, ito recent recent development. Hindi kasi yung sa kanila survival eh. Pero kasi tayo ngayon, nandito na tayo sa point na to, dapat hindi na tayo masyadong naghahabol doon sa survival kasi na yung health technology natin. Hindi na kailangan. Oo. In fact, overpopulated nga tayo. So palagay ko yung monogamy, nakakatulong siya. Matalinong choice siya for couples. Yun yung nire-require ng ngayon, ng situation ng humans ngayon dahil kapag nag-superpopulate na naman ulit tayo, 'di ba? Kailangan natin actually yung declining ng population konti lang, hindi naman sobrang dahil sa finite resources nga rin natin, 'di ba? Hindi kasi nga 10% ng Pilipinas sa Metro Manila eh. Hindi masakit eh. Well, that's one thing yung congestion natin dito sa Metro Manila. Distribution ng population. Sobrang congested na ng Metro Manila kasi
from one place, from point A to point B, kailangan mong magtrabaho to survive. Ganun, sobrang traffic na... QC to QC nga, 5 hours eh. Oo, di ba? Yung tatawid ka lang from the whole expanse of QC. At saka yung isa pa, yung finite resources, meron pang isang, kumbaga, isipin natin, meron pang dimension yan. Kasi maraming bagay na pag-aari lang ng ilang tao. Hindi naman totoong finite ang resources natin. It's just that, maraming konti lang yung tao na may-ari ng karamihan ng pag-aari sa mundo. So, yun yung distribution of population, distribution of properties. Siguro. Well, pwede naman Pwede mahirap nga din yan. Alam mo, yung distribution ng stuff actually would be a lot better kapag yung parang pinantay-pantay lahat ng people, di ba? Kaso nga lang, hindi yun gagana for all. Hindi talaga. Ako hindi ako supporter ng kahit anong political structure. Marxist, communist. Merong particular na gagana siya, pero dahil may human element, bound to fail siya. Kasi kung tutuusin, okay, sasabihin nila yung communism is perfect. Yes, it is. Pero wala namang nakarating dun eh. 'Di ba? Kasi ideal siya eh. Kasi ang democracy para sa akin perfect din siya. Meron pa ring hahawak ng power. Oh, ideal din siya. Kaso dahil may human element, mag-e-error talaga. Andyan papasok si Tito Rapi, the AI. Paano kung AI ang hahawak ng power? AI overlords government? no? Hindi naman sabi ni Stephen Hawking dati. Stephen Hawking. Parte na nung siya na isang question na parang, what would be the downfall of humanity? Ang number one na sinabi niya, artificial intelligence. Basically, imagine mo lang yung Terminator. Yun na ito pinamalapit. Kasi nga, the problem with humanity is humanity. So, pwede ba nating kaso, kung halimbawa, magkakaroon ng AI overload, or rather, the lack of humanity. The lack of the lack of human. So, yun yung Kaya yung AI, medyo sigurado ka na mai-implement niya yung mga batas at ma-execute ng maayos. Kung given perfect yung programming, hindi corrupt yung hindi na corrupt yung AI, which is a possibility. Siyempre, human din ang gumagawa. At hindi siya nabigyan ng parang bias na parameters, parang gano'n. Kasi program yan eh. So, pero kasi nga doon papasok na naman yung sinabi ni Captain America doon sa Winter Soldier na movie. Parang yung tungkol sa thesis na ano papalit mo, freedom or security? Okay. Kasi nga, kapag yung AI nga, kukontrol lahat ng tao, di wala na freedom yung tao, basically. Pero secured tayo. Kung kakain ka, sabihin limited lang yun, kasi nga, lahat kayo kailangan kumain lahat, di ba? Hindi pwede yung, talaga, lahat kakainin mo. Yung ba yung, maglo-launch sila ng mga helicarriers to the atmosphere, tapos ipopolice yung buong mundo. Parang ganun. Tapos, based on your history and tendencies. Hindi, yun yung corrupt program, yun yung nangyari. Yung tendencies, pero hindi diba? yun yung main goal nila nun, di Fury, iba. Yun yung kalaban dun, yung program. Prevent crime, diba? Hindi, iba yun. Yun yung program nung ginawa nung Hydra. Hindi yung goal niya. Ang goal lang niya, para may bantay. Para at least paano, sa 3 main continents, merong isang helicarrier na nakabantay. Hindi, naalala ko na ngayon, yung ginawa nung Hydra, tinwist nila yung program para patayin lahat ng magiging anti-Hydra. Yung original plans would be to... Possible lang, investigate lang. Pero di mismo destroy. Yung kasi destroy ka agad, di ba? Hindi, terminate. Terminate in real time. Hindi, yun yung sa Hydra nga. Yun yung ginawa ng Hydra. Yung sa original din, ang pagkakaalala ko sabi ni Fury, to terminate in real time yung crimes. Nasa sci-fi na tayo ngayon na nangyayari. Hindi, parang ganun. Pero what if kasi yan, pwedeng mangyari yun. Na punta na tayo sa realm ng AI eh. Yun ang mahirap doon. Diba? Paano ba to? Yung AI hindi pa, very early pa rin siya. Very early. Very primitive yung technology. Kasi hindi pa rin niya makuha yung hindi ko man masasabing perfect ang human thought process, pero hindi makuha yung gustong mangyari ng human sa AI.
Okay? Hindi masunod ng AI yung gusto ng mga tao kasi medyo vague. Vague kasi may mga questions of morality din eh. 'Di ba? Na tatanungin dapat yung AI para kuwari, sabihin natin gawin mo tong isang task na to. So, yung AI without any moral compass, gagawin talaga niya lahat para ma-accomplish yung task. Malay mo, may nakaharang na tao doon sa task niya, i-eliminate niya yung tao na yun. Para matapos niya yung gawain Para niya. sa atin, as humans, mali yun. Di ba? Pero para sa AI, that's a prerequisite para ma-accomplish yung goal. Kasi yung nga simple programming, di simple solution. Di ba? Simple as, Ganun lang yun. Wala siya masyadong branches sa algorithm niya. Wala. Diretso lang talaga. Wala nga siyang morality, basically. Hindi, pero Pero nga, doon ka papasok na namin sa sa iRobot. yung 3 laws? 3 laws ni Asimov. Asimov pala. Ano ulit yung 3 laws, pare? 1, a robot cannot harm a human. Aha. 2, parang hindi pwede, parang kahit iutos ng human na patayin yung iutos doon sa robot na patayin yung isang human, di pwede gawin. Tapos yung pangatlo ata, cannot broke the 2 laws. Self-preservation yata. Kahit self-preservation, hindi siya pwede pumatay. Yung violation ng dalawang laws na yun, yung tatlong laws na yun yung naging cause ng gera sa Matrix, di ba? Parang gano'n. Parang gano'n. Hindi na-apply. Hindi na in-apply. At doon siguro parang, well, alam ni Stephen Hawking na yun yung magiging end of humanity, pero pinaglaruan yun. Anong pangalan ng brothers na yun na gumawa ng kwento ng The Matrix? In-apply nila. Tulpo Brothers. In-apply nila doon yung yung sinabi. Wachowski. Yan. Doon nila in-apply. Kasi, kita nyo doon, talo tayo. Talo ang humanity sa AI. Talo ang humanity sa robots. Naging naging energy source. Talo ang humanity sa Talo tayo. Sa Roblox. Yun, isa pa yun. Yun, di ko masyado naiintindihan yung mga bata aliw na aliw doon sa Roblox. Well, that's a generational thing kasi alam mo, tinitignan ako ng weird ng pamangkin mo. Lola ko kapag nanonood ako ng anime. Okay. 'Di ba? Parang sabi nung lola ko isang beses sa akin, ano nakukuha mo diyan na po? Sabi ko, entertainment. Hindi ba kwento? Hindi ba ecchi? Hindi, ang explanation ko kasi sa grandparents, sa lola ko nito, imaginein mo yung mga sinusubaybayan mong telenovela after dinner sa prime time, 'di ba? Pagkatapos ng balita, telenovela agad 'yan, 'di ba? Yung time natin, ha? Oo. Since gustong-gusto niya yung probinsyano, ay ko parang probinsyano lang 'yan, pero naka-drawing. Di naintindihan niya kasi may relatable thing. 'Di ba? Kung gaano siya ka-addict sa telenovela, tsaka sa mga sinusubaybayan niya araw-araw, ako ganun din ako ka-addict doon sa mga sinusubaybayan ko weekly. Pero ng mga anime. Imagine ko, ilalagay ko yung paa ko doon sa shoes ng mga masutad ng generation sa atin. Feeling ko maintindihan ko siya kasi may kwento. Oo. Yung anime, yung cartoon na pinapanood natin, may kwento. So palang maliban doon sa hinabi mo na tao rin yan pero naka-drawing, may kwento siya, may plot. Same thing. Sorry sa mga pumpkin, syempre matanda na si Tito Pao, no? Pero walang kwento yun. Parang, di ba? Parang nagre-record lang sila ng mga naglalarong tao. I mean, kasi kung ipaparehas mo yung format, tandaan mo yung mga telenovela, expanded format yan. So, they will add, pad. Kung anong mga panning shots yan. 'Di ba? Yung mga panning shots para magdagdag lang ng 3-second panning shot. 2-second panning shot, mga ganyan. Pampa-extend lang ng oras. Pero kapag kinondense mo yan... telenovela? Oo. Pag kinondense mo yan, katulad ng ginagawa ng Amerika doon sa mga shows nila. 'Di ba? Tuwing kailan yung labas ng bagong episode ng ng Game of Thrones noon, nung weekly, 'di ba? Tapos 1 hour episode. 1 hour. For 8 seasons. 'Di ba? 1 hour episode. Pag in-expand mo siya papunta sa telenovela size, 'di ba? Tika 20 minutes, tatlo isang episode. So times 30. 'Di ba? Every day. 3 episodes lang. Per week. Mas condensed siya, 'di ba? Hindi siya ganun kapadded.
ang ganda na ng kwento. 'Di ba? Ang dami na nilang nasasabi within 1 hour. Totoo naman. Diba? Kasi yun yung pangit sa Pilipinas kailangan natin ng daily simulation. Kaya nagugusto ko yung mga K-drama eh. Well, Yun yung oo. strength ng K-drama. Kasi kakaiba eh. Naiiba eh. Yes. Para silang anime na ginawa mong tao yung bida. Oo, naiba lang. Oo. Naging paradox na to. Di ba? Yung telenovela, parang drawing lang. Di ba? Kaya naging anime. Yung K-drama naman, ginawa mong tao ulit yung mga character sa anime kasi mas anime-like yung galaw nila Yung approach nila mas anime-like. Ang weird ng mga kwento ng K-drama eh. Oo. Nakakatch Tinan mo, siya. Kingdom nga. Zombies sa ancient, di man ancient pero Well, yeah, ancient. mga Mga 16, 1700s, ganun. Joseon, Choson, mga ganung Diyos ang pinamahaba sa kanila, di ba? Ako, di ba, hindi bago yung konsepto ng gender switching. Pero gustong-gusto ko yung ginawa ng Secret Garden talaga. Hanggang ngayon, pinapanood ko yun eh. Ang tanda na ng drama na yun. Secret Garden. Oo, Secret Garden. Si Wang Genie. Di siya swapping. Gender swap? Mind swapping, baliw. Gender swap. Mind swap. Pero, di ba parang gender swapping? Hindi. Kasi, Ang gender swap, papalit may bida. Tas nabalik na naman sa anime yun. oo. Yun ang gender swap. Your Name. Oo, sa Your Name. Kimi no Nawa, nabalik na naman sa babalik ulit yan sa live. May gagawa ulit ng mind swap. Ang gender swap, yun nga. Ang gender swap, papalit may bida ko. Dati lalaki, ngayon galawang babae. Yun ang gender swap. Oo. Tas yung K-drama na may mayamang lalaki na techie na parang gano'n. Tapos parang siya yung may-ari ng kumpanya or whatever. Tapos parang umorder yata siya ng Android. Okay. Or nag-expect siya na yung kumpanya niya makakagawa ng Android na parang companion type shit. Parang Persocom. So, Chobits. rich siya na mayaman to, tapos inaasahan niya yung kumpanya na parang gumawa ng Persocom, tapos yung kumpanya niya mga hindi naman talaga kaya, mga incompetent boobs yung yung kumpanya niya. Ang ginawa nila, nag-hire sila ng babae para magkunwari na magiging Android. Inilagay siya sa kahon, tapos ibinigay doon sa boss nila, parang ganun. So, tunay siya na babae. K-drama to. Tunay siya na babae na nagkukunwari siyang Android. What? Dahil noob sila. Dahil banu yung kumpanya nung lalaki. Naakala niya nakagawa na talaga sila ng totoong Android. Parang ganun, di ba? Kita mo? Mas magaling pa pala si Clearin. Pinatanggal lang niya kay Shenron yung bomba kay Android 18. Oo, babae na ulit, di ba? Babae na siya. Diba? Pero siyang mga cyborg parts. I mean, pare, yung kwento na yun, pang-anime yun eh. Pang-anime yung kwento. Pero nagawa nila sa K-drama. Hindi, iba talaga. Kakaiba. Kaya, hindi ko masisisi yung ating mga Mga tita. at saka yung mga mommies natin. Oo, na-addict mga doon sa mga... Iba talaga sila gumawa ng kwento. Parang naman yung Actually, iba. ako Ano nanonood naman? din ako. Alam mo ba yung drama na yun, yung dinescribe Hindi pa. ko? Maganda daw yun. Nabaliw si Ermats dun eh. Inaddict talaga niya, tol. Alas 4 na nung madaling araw, nanonood pa rin. Tol, may Sassy Girl lang, pinalabas ng 31. Si Tony Gonzaga. May bida. remake na naman ng niremake ang May Sassy Girl dito sa Pilipinas. Series Tony ba yun? Gonzaga. Movie? Hindi, Movie. Ay, salamat. Pero, sino si Empoy? hindi, si Isa. Pepe Herrera. Si Yung payat. Si Lods. Lods ba yun? Lods, hindi. Kasi yung sa movie nila Ding Dong Dantes tsaka Marian Rivera. Yeah, siya. Sa Rewind ba rin siya? Andun siya si Jesus. Siya yung entity. Oo. Ayun. Pwede ka nga maging Lods, tol. Mukha kang Lods eh. Mukha kang Pepe Herrera. Tangkad pa niya. Oo, tangkad mo pa. Pwede talaga. Sana pala ako na lang in-star nila Hindi, to. ano. Hindi ka naman artista eh. Hindi, ginawa ni Morgan Freeman na janitor lang. Pwede siyang ganun eh. Pwede. Oo. Siya yung taga-guide sa mga bata o sa mga sa school ganun. No, pwede yun. Drama eh, di ba? Parang Ano siya? Anong tawag doon? Ano yung parang sa SpongeBob? Anong klaseng ganun yung hindi connected yung mga episodes? Ano tawag doon? Episodal. Hindi tawag. Hindi nga connecting eh. Hindi siya direct, hindi siya Hindi siya sunod-sunod. Walang kinalaman. Walang kwento mismo. Parang individual kwento lang ng mga tao. Parang Episodal nga. Kasi serial Hindi, may iba talaga eh. Serial May yung iba. tawag pag may kinalaman sa isa't isa. Oo. Diba, maalala mo yun? Parang ganun lang. Walang timeline, walang certain timeline. Pwede yun. It's another
it's another Topic for another day. Pare. Actually, may mga ideas din tayo na naiisip na, shit, what if I had 100 million pesos? Paano natin? And I had this idea, paano ko to gagawing show? Parang ganun di ba? Pero ba't ako gagawa ng pelikula kung may 100 million pesos? Ako dadaling ko na lang kayo sa Japan. Hindi siya pelikula, tol. Basically, pre, may 200 million pesos ka. Ay, yen. Oo. Tapos pa yung budget mo sa Godzilla. Hindi, actually, it's 250, 260, parang Okay, ganun. 250, 260 na yun. Lagpas ka sa budget na -1. Di ba? I mean, kapag may ganun ako, men, adieu, Philippines. Adios. Adieu. Di ba? Ano ba yung adieu? French? Oo. Adieu. I mean, eto, pahabol, last topic na baon ko for this episode. Ihihiwalay daw yung isang part ng Philippines mula sa Philippines. Oo. You know where it is, di ba? Matagal na nilang gustong gawin yun. Matagal na nilang gustong gawin yan. Yung may autonomous region pa dati, di ba? Na, alam mo yun, chaotic yung mangyayaring event dyan. Totoo lang. I mean, gusto bang maging Vietnam? Katulad nung nangyari sa Vietnam? South Korea. Or magiging nokor-sokor, di ba? Mahirap yung ganyan yung parang magpapaka-independent yung isang part ng bansa, although part siya ng, di ba, in large part of the whole country. I mean, may laban kapag sa kanila pa rin yung Sabah, pero hindi na sa kanila yung Sabah. Pwede nilang i-claim yun kasi knowing na pareho silang Muslim countries baka pwedeng ewan ko lang hindi ko lang sure. Yung pero parang kasi, sultanato daw, di ba? kasi alam ko, hindi ko sure, paki-correct nyo ako mga pumpkin, pero alam ko hanggang ngayon nagbabayad sila ng upa doon sa sultan ng Sulu. Di ba? Yung sultanate, di ba? Kasi may sultanate naman talaga ng Sulu. I mean, sige, kapag na-claim nila yun, edi baka meron silang chance na maging independent apart from the mainland Philippines, edi magsarili na silang bansa kung gano'n, di ba? Pero magkakagera tayo. Magkakagera talaga at kasi magkakagera. susugurin nila tayo Maybe. Mass migration. Palitan yan. Mass migration. I mean, Refugees. kasi, migration lang muna. Maglilipat. Parang nangyari sa Pakistan tsaka India. Ganun, tama. In recent history rin yun. 1950s lang yun kasi culturally connected din yan di ba? Si Pakistan and India, culturally connected sila. Yeah, kasi isa sila doon sa mga ancient civilizations talaga. Na habang tayo nandito sa isolated island natin. Sabi nga ni Tiger Bell. Ito ang pangalan nun, si Tiger. Nakalimutan ko. Anong Tiger? Sa Bad Friends. Okay. Anong pangalan nun nung Korean doon? Basta ang sinasabi niya sa atin nung time daw na bumubuo sila ng hindi niya direkta ganun, pero kasi 'di ba merong Filipino na bata na kasali doon. Johnny ba yung pangalan niya Kalimutan ko Basta yun. Ang ginagawa na natin, kasi mga jungle Asians tayo. Jungle Asians. Diba? So, isipin Tsaka. Di ba, isipin mo, ando na yung Indus Valley civilization sa India tayo, tsaka, ganun ginagawa. Huy. Ganun daw tayo. Hindi, pero it's true. Kasi kuwari ganun, di ba? Magiging culturally distant din tayo sa isa't isa kapag nangyari yon. Kaso nga lang, let's remember, nandun sa part ng Philippines na yun yung ine-expose ng mga journalist ng mga illegal stuff na nangyayari. Kasi sa sobrang kalayo niya sa kabihasnan, sobrang layo niya doon sa command center mismo nitong bansa natin. Malalim at madilim yung cast ng shadow ng illegal activities doon. 'Di ba? And we've known this for generations actually. Kasi 'di ba malayo siya sa kabihasnan, walang mga surveillance doon. Na kasing controlled kasing higpit ng surveillance dito sa Luzon. I mean, masasabi mo, oo, may mga rebels sa Luzon, pero is it really? 'Di ba? Threatening ba talaga yung mga rebels sa Luzon o mas threatening yung rebels doon? Mabuti kung rebels ang threatening doon. 'Di ba? Kasi ang nangyayari parang yung usapan doon parang yung government yung minority doon 'Di ba? Kasi magkakamag-anak yung mga doon I have relatives there, pare. And sabi nila,
mas peaceful daw. Ngayon, pinaka-peaceful yung lugar nila after nangyari doon sa Marawi. Kasi parang marami daw talagang nabawas dahil doon sa Marawi. Ngayon, naging peaceful yung lugar nila kasi na-displace yung iba. Na-displace yung iba, yung mga nabawas daw sa Marawi na-displace kasi nagkaroon ng power vacuum doon. Tapos nag-move in daw yung ibang powers doon. So, ang ano nito, mahirap daw kasi talaga dahil sobrang chaotic daw nung lugar na yun. Kapag yung nag-aagaw-agawan na for power, yung mga local entities. Kasi hindi daw talaga sila sumusunod sa kung anong laws. Actually, parang mga paramilitary units daw na nagse-set up ng mga checkpoint sa kalsada. So, ang ginagawa ng mga kamag-anak ko, kapag mache-checkpoint sila, makikitungo na lang din sa kanila sila. Talaga. Last year lang yung kasi wala Aguila, di ba? Walang mangyayari dyan sa mga yan. Totoo. Pagtrepang kanilang anuhin ka, wala diba? nang hahabol sa kanila Walang hahabol sa kanila dahil sa layo nila sa kabihasnan. Yun siguro yung pinaglalaban nila kung bakit gusto nilang mag-separate sa bansa natin. Pero para mas makontrol yung sarili nila. Di ba? I think that's a very bad idea kasi yung mga tao na walang power, yung mga tao na kayang tapak-tapakan lang, yun ang malulugi dyan, troll. Palagay ko. Kasi lalo may establish yung mga kaharian dyan sa yes, sa actually, Mindanao pagka humiwalay sila My relatives or people from the boonies, tol, yung napakalayo din nila sa kabihasnan. Travel sila 2 hours. 2 hours para makapunta sa kabihasnan. Tol, ang layo nun. Tapos, dun pa sa place nila, there's a nearby parang farm na kapag pumunta ka dun sa farm na yun, you need to duck down. Kasi baka tamaan ka ng ligaw na bala. Tapos, hindi rin daw safe kahit may bubong ka. Kasi tumatago sa bubong ng bahay. Diba? Sabi ko, naaatim yung tumira dyan. Wala naman daw kasi silang ibang lugar na pupuntahan, di ba? I mean, kaysa take ko to being a person with relatives there na gusto ko lang talaga magbigay ng opinion ko na fix your shit bago ka magpakaganyan na kaya namin kumalas ganyan. Fix your shit. Gawin mo munang katulad dito sa amin sa northern parts. And to think na hindi pa tayo masyadong okay, di ba? Oo. Di ba? Masyadong okay itong parte na to. Ngayon nga, super chaotic nila, di ba? Parang, ano na ba talaga nangyayari? Alam mo yung kapag yung mga politicians nag-aaway-aaway sa evening news, nag-aaway-aaway sila sa balita. Recently yan, no? Di ba? What a fucking January, tol. Dami talaga nangyari. What a fucking time to be alive. Parang 3 buwan no? Equivalent Pakiramdam ko 2026 na to. Kala ko papasko na sa init na to. I mean, anong ginagawa nila, di ba? Alam mo yung konting pera na kinita mo for the day, natatakot ka naman wala kagad yun Kasi ano yun, di ba? Gagastusin mo kagad Gagastusin mo kagad. Kasi hindi mo alam kung kailan yung susunod Baka pag nagkaroon ng gulo yung inflation, mag times 10,000 yung mga gamit, mga groceries, ganyan, di ba? I mean, mahirap na nga Pilipinas, lalo pa nilang pinapahirap, di ba? Totoo yan. And they're making a shit show out of this country. Ang pangit talaga, putang ina, tol. Napapamura na lang ako. Sorry po mga pumpkins, di ba? Pero eto pumpkins yung take away natin for this episode kasi grabe ang hirap, no? Hirap maging Pilipino, dude. Pero eto na lang gawin natin. I-impart ko sa inyo yung aking number 1 law, which is do not be an asshole. Diba? Maging compassionate ka lang sa sa ibang tao mo. Do not be an asshole. Yun lang yung sinasabi ni Tito Check. Kasi grabe, ngayong January pa lang, akala mo, feeling mo kalahati na ng taon. Parang January, December mo na agad gusto. Kasi grabe, binugbog tayo nitong January na to, men. Hirap. Ikaw, Tito Pao.
Ako, ilo-look forward ko kasi hindi pa naman nag-Chinese New Year. So, tingnan natin kung ano yung mangyayari. Kung Hey Patchoy. Tikoy, di ba? Yung tikoy, malagkit siya eh. Pampastiki ng samahan ng mga member ng pamilya, ng mga magkakaibigan. So, subukan nating i-work out ulit. Kasi, alam niyo yun, kahit na generally ako ay isang pessimist. Okay? I still believe in the good. May Popeyes I fried believe chicken. in a thing called love. Yeah. So, Popeyes, baka naman. Di. So, alam nyo yun, bigyan pa natin ng konting chance. Hopefully, kahit na nagrarambulan sila dyan, at least yung core natin, yung nuclear, which is the family. The nucleus. The nucleus. Makip natin. Tsaka, wag na masyadong tumaas yung mga bilihin kasi yun talaga yung nagiging problema. Pag kasi wala kang kinakain, yung utak mo kung ano-anong naiisip eh. Pray for strength and nutrients, pare. Pray for strength and nutrients. Kailangan di ba? Di ba yung watermelon na kinain ni Ignacio dun sa habang naglalaban sila nung break? Baka nakakita ng wrestling match na be-break. Di ba? May silang pakwan. Di ba? Yan. So, parang wala akong sinabi. To improve on your line, pare, yung, imbis na be water, my friend, be tikoy, my friend. Be tikoy. Dapat mas malagkit. Ikaw ang maging maputi na malapot na substance na nagbabind sa mga tao. Parang pangit ng maputi. Yung tikoy, brown sugar yun. Dapat medyo... Bakit may sige, ikaw na lang yung maging off-white. Off-white. Na malapot. Na magbabind sa mga tao, pare. Malagkit. Unity. Parang mali na naman yung binagsak na. Mali na naman yung bagsak ng Brad. Alangan eh. Tito Ravi. Closing words na tayo. Wala. Yun. At dyan nagtatapos ang episode natin, January. January episode ng Tito Tea Time. Oh my God. Sorry nga pala, medyo nag-grunt si Tito Check kasi medyo passionate talaga ako dyan sa topic na yan. So, let's see. Hopefully, may matutunan naman kayo sa akin. Oy, gusto kong mag-succeed kayo doon sa mga plano nyo this February. Alam nyo, wag nyo masyadong gawing super special. Casualan nyo lang. Uy, crush kita. Ganun lang. Maganda yung simple lang. Para iwas gastos pati. Oo, iwas gastos. Casual lang. Tsaka kayo gumastos pag kayo na. Kasi yung pangit nung gagastos ka, hindi naman kayo. Di mo lang kung ilalagay yung sarili mo. At hanggang sa muli, paalam!